hi ka naman sa halangga natin. Alright, Spokes Harry. That's for you. And this is a birthday girl. Oh, si BP. Bakit ba galit na galit sa akin si Harry Roque at si Maharlika? Miski kaharap niya ako, she was addressing me in the third person. I don't think kasi na Senator Amy will do that. Yung aaminin niyang bangag ang kanyang kapatid publicly. 'Di ba? Parang kasing ano yan eh. Kayo na nga nagsabi eh, blood is thicker than water. Sa lahat ng mga kababayan natin at mga ibang lahi na nagdasal, naghanda ng kanilang mga birthday gifts, nag-celebrate at Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Oh, di ba? Ang ganda ng kanta natin, no? Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Today is June 2. Uy, ayos. Nag-resume na yung House of Representatives para doon sa mga natitirang labi. Natitirang araw nila sa 19th Congress. Nag-resume na sila today. June 2 today. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Happiest birthday to VP Inday Sara. At itong topic natin ngayon, syempre mega love shoutout muna sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-subscribe yung dalawang backup channel natin, When Tito Talks at saka yung Tito Jom. Yung When Tito Talks, pinag-uusapan natin dyan, anything under the sun na out of politics. So yung mga diskarte, diploma, diskarte versus diploma, etc. Mga marriage. Kung may problema kayo sa kapitbahay nyo, pag-uusapan natin dyan. May yung utang nyo na hindi mabayaran, pag-uusapan din natin dyan. When Tito Talks, paki-subscribe na lang. Pagka mahilig ka sa pagkain, street food, Filipino food, Indian, mura na, marami pa, Anli Sisling, Pares, Bulaluhan, etc. Tito Jom, tito ng ina nyo. Paki-subscribe. Alright. Paki-double check na rin dito sa atin sa Joe Malone TV kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Shoutout din natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Meron din tayong join membership button dyan. Simulan na natin to bago magpatampik pa. Nagkita na si Maharlika na hindi naman galit na galit. Ayaw kay Amy. Nagkita na sila doon sa Dahig, sa Switzerland, kung saan doon dinraos yung birthday celebration ni VP Inday Sara. Pati na rin si Mr. Harry Roque, si Attorney Harry Roque, nagkita na rin sila ni Senator Amy doon sa Dahig. Tignan natin at bigyan natin ng reaction. Nagkomento si Harry Roque na tila parang merong gusto pang manggulo, parang inside job. Parang merong kasing mga naliligaw allegedly naliligaw na mga bangag Marcoses doon sa Dahig at pinapahinto siya magsalita. Abangan, siya natin siya magkwento.
Siya na ang magkwento pero ito muna si Maharlika, ang unang pagkikita ni Maharlika at saka ni Senator Ayan, Amy. yun naman ang mga kasama ko ngayon. Yun, oh. Senator Amy Marcos. Mag-hi ka naman sa mga halangga natin. Alright, Spokes Harry. That's for you. And this is a birthday girl. Oh, si BP. BP Laga. Yes, yes. Yan, si BP. Ayan, ayan. Ay, happy birthday. Happy birthday to you. Let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday ni BP Inday. Oh, sino yun? Ah, si nanay niya. My Dutch lechon. Yes! Ayan, ayan, ayan. May Dutch. Ayan, courtesy of. Important. Ayan, Senator Amy. Ayan. Alright. Oh, mainit pala to. Mainit-init. Ayan, let's enjoy. BP, message mo sa nanonood sa'yo ngayon. Maraming Nagbabati sa'yo ang salamat dami. sa lahat ng mga kababayan natin at mga ibang lahi na nagdasal, naghanda ng kanilang mga birthday gifts, nag-celebrate at nagbigay ng kanilang mga birthday wishes. Sana ay lahat ng wish ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo. Wow, Mahal ko kayo. ganda nun. Maraming salamat. Mabuhay kayo. May God bless you. Ang ganda. Alright. Huli ka sa camera. Huli ka. Ito po, bibingka. Kumakain kami. Napakasarap ng bibingka. Alright. Ang gumawa po nito, puti. Puti. Oh, wow. Oh, Dutch daw, oh. Oh, yung asawa niyang Pilipina, inutusan siya. Oh, Inutusan siya. mag-bake ka. Ayan, kasama din natin si Atty. Vic Rodriguez. Ah, di ba? Kompleto, ang sarap. Kompleto ang casting today. Kompleto. Ayan, Atty. Vic. Anong Kasama ko si Binibining Maharlika dito sa Dahig upang Celebrate. isa sa payak na birthday celebration ni Vice President Inday Sara Duterte Sarap. at magpasalamat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alright, ayan. So ito na yung lechon. Thank you, Atty. Vic. So ito yung lechon, Dutch lechon, right? Pilipino lechon. Ah, Filipino lechon. So ito yung handa natin. Ay, ang cute! Ang cute. Teka, wait. Ayan, baliktad. Ay, ang ganda Ayan, nun. bongga, oh. Oh, ayan. Ayan, si Inday. Ah, ayan ang kanyang birthday cake. Right? Dok Mata, hinahabol kita eh. Ayan, oh. Hinahabol kita para makapag... Yeah, ibabalik ko sa'yo palangga. So, ito. Dok, like tayo. Grabe na. Ang sarap na na. Ako na yung isa. Yan ba yung gawa ng Dutch? Yes, masarap si Doc Mata. Hello! Miss Erica. Doc, anong message mo dahil birthdays ni Inday? Ay talagang ang message ko is may God give her the desires of her heart. Alam natin yon, bring him home. Bring him Yun home. ang ating dasal kay VP Sara. Alright. Dasal para sa ating lahat na rin. Correct. Kaya dahil dyan, happy birthday. Happy birthday, VP Sara! Yeah, alright. Pero Ganda na. siyempre, Op, mamaya ka na, Atty. Harry Roque. Bigyan muna natin ng reaction. Yung kwento ni Atty. Harry Roque sa pagkikita nila ni Maharlika at saka ni Senator Amy. Nagkatanungan lang naman, sasabihin din naman niya dito, nagkatanungan lang naman, tinanong lang naman ni Senator Amy si Harry Roque, pati na rin si si Maharlika kung bakit ba galit na galit. Alam mo ang kagandahan, si Harry Roque na magkikwento. Alam niyo ang kagandahan sa mga kapwa DDS vlogger. Siyempre, hindi naman din kami perfect eh, 'di ba? Hindi naman din kami perfect. Siyempre, may kanya-kanya ding pinaniniwalaan, sinusuportahan. Kung si Banat Bay hindi suportado, hindi naman sa suportado. Ayaw kay Amy Marcos 'yan. At si Maharlika, ayaw din kay Amy Marcos. At etong si Atty. Harry Roque, ayaw din naman kay Senator Amy. Alam mo ang kagandahan sa amin, even na Miss Joey, I think parang okay na sila ata ni Banat Bay. So parang mayroong huling post si Joey. Alam mo ang kagandahan sa amin, despite of differences in terms of kung sino yung sinusuportahan namin, in terms of our own personality, character. Alam mo ang kagandahan pagka nagkasama-sama kami sa iisang venue, sa iisang event, sa iisang lugar, hindi nagpaplastikan eh. Hindi nagpaplastikan kasi alam namin pare-parehas na kung sino lang talaga yung dapat na suportahan namin at kung sino talaga yung dahilan kung bakit kami nagkakasama-sama at kung bakit kami
nagkakaroon ng content. Yun ang kagandahan. Wala naman ako sinabing masama kay Banat Bay, kay Maharlika. 'Di ba? Actually, sa comment section ko nga, yung upload natin kahapon, check nyo. Yung upload natin kahapon, yung comment doon, tingnan nyo, ang ganda. Kasi yun ang gusto ko dito. Gusto ko dito, very transparent. You can comment, you can suggest. Ako din, nagko-comment, nagsasuggest through podcast. Kayo, nagko-comment kayo, sumasagot kayo sa sinasabi ko. Nagko-comment kayo dyan. Alam mo ang kagandahan, iilan lang, lahat nakakaintindi. Lahat na nag-comment sa akin kahapon, naiintindihan nila. Nagbibigay sila, nagsasorry pa nga sa akin eh, di ba? Sabi, parang naghihingi pa ng pasensya. Sabi nila, Boss John, pasensya ka na, pero dito magdi-disagree ako. Pero walang samaan ng loob. Yun ang gusto ko dito. Kaya nga, kung hindi nila gusto, kung hindi nyo gusto, yung the way we give reaction sa lahat ng mga videos natin, much better na subscribe na lang kayo. Kasi, sa akin, mas gusto ko masala ko na to eh. Masala ko na itong channel ko na gusto ko lahat ng viewers ko transparent lang. Gusto ko, hindi ko sila dinidiktahan. Gusto ko nagko-comment sila in a way na hindi bastos na matatanggap ng mga viewers natin na iba. Ako rin, di ba? Kasi ayoko yung parang uubligahin ko kayo na gustuhin yung sinusuportahan ko. Tapos syempre kayo malalaki naman na kayo, may mga kanya-kanya tayo, di ba? Kumbaga, at the end of the day, nagbabardagulan man tayo rito. At the end of the day, nagkakamayan tayo. Alam niyo yung sa basketball, di ba sa basketball, required magkamayan after ng game to show sportsmanship. Kumbaga, magbalyahan man kayo, magsikuhan man kayo, o matalo man kayo, manalo man yung kabila, at the end of the day, kamayan. Sportsmanship, yung kailangan manaig sa huli, yung bandang huli. Ganun din sa atin. Nagbabardagulan man tayo, may nasabi man ako masakit, kayo, hindi naman kayo makakaganti kayo sa comment section. Gusto ko at the end of the day, Duterte pa rin tayo, di ba? Duterte pa rin tayo, Tatay Digong pa rin, BP Inday pa rin ang sinusuportahan natin. I'm sure naman, may mga nababasa akong comment dyan, hindi ko na maisa-isa. May iba dyan sinasabi nila, mas sinusuporta nila si Tatay Digong over BP Inday Sara. Walang problema doon. Puras lang na either way, BP Inday man o Tatay Digong man yung sinusuporta niya. Wala naman problema doon actually. Mas okay nga yun kasi at least Duterte pa rin naman ang sinusuportahan natin. Yung nagkakataon lang na mas gusto natin kunyari si Tatay Digong o kaya mas gusto natin si BP Inday. Hindi lahat kasi magkakaparehas eh, di ba? Hindi lahat magkakaparehas pero meron tayong chance na intindihin natin yung differences ng bawat isa, di ba? Intindihin natin si Miss Joey, intindihin natin si Maharlika, sila Atty. Roque at si Banat Bay, pati rin si BP. At the end of the day naman, mga vlogger pa rin naman kami, di ba? Mga vlogger pa rin kami ni Duterte, di ba? Ako, malaki man ang sahod ko, maliit man ang sahod ko dito sa YouTube natin. Meron man manood o wala, alam mo yon, maganda man yung views o hindi, minsan hinihingi ko na nga sa inyo yan, huwag kayong mag-skip ng ads, napaki-like and share yung video natin kasi yun yung algorithm eh. Yun yung algorithm kasi mga kayon. Pag nilike nyo yung video ng bawat, nung video natin, iisipin ni YouTube, yung algorithm na, uy, nilike meaning nagustuhan. Pag dinislike, uy, meaning hindi nagustuhan. Malamang, di ba? Iisipin ni YouTube, okay, hindi nagustuhan. Okay, nagustuhan. I-recommenda natin sa iba. So, algorithm yon. Kaya nga lagi ko sinasabi, like and share. May views man tayo o wala, basta pinalabas natin to, okay na yon, di ba? Kasi araw-araw ako nag-upload. Minsan, okay yung views. Minsan, nakakaingit yung iba eh, di ba? Yung mga political vlogger din na lalakas ng views nila, 100,000. Tayo, tamo, hindi na tayo nakakapag 100,000. Pero okay lang. Walang problema. Oras lang na sumusuporta tayo kay BP Inday, sumusuporta tayo kay Tatay Digong since 2016. Walang problema. Maliit o malaki, tuloy lang naman ang laban. Balay mo, balang araw, di ba? Makasama din ako gaya ni Maharlika dun sa mga sikat na yung mga politician na talagang bigatin. Si BP Inday Sara, Tatay Digong. Sana makapunta rin ako doon sa bahay nila sa Davao. Makapagpa-picture, di ba? Yun lang. Okay? Panoorin natin si Spokes Harry Roque. Maraming mga behind the scenes, no? Lalong-lalo na itong unang pagkakataon na nakita ako, si Amy Marcos at si Maharlika.
Siyempre, ang inaasahan ng marami, baka magkaroon ng eksena no, sa birthday ni Inday Sara, lalong-lalo na dahil nandyan si Mother Dragon, no, at saka si Harry Roque at si Senator Amy. Well, actually, hindi po yan yung kauna ng pagkikita namin. Nag-lunch na po kami Friday pa lamang, no, ni Senator Amy. Nag-imbita ng lunch si Vice President Sara. Kami kumain sa isang Chinese restaurant. At ang sabi nga sa akin ni Amy Marcos ay, bakit ba galit na galit sa akin si Harry Roque at si Maharlika? Miski kaharap niya ako, she was addressing me in the third person. Sabi ko, hindi naman galit. Kaya lang, talagang alam mo naman, kasi meron kaming GC. May group chat kami na kasama si VP. At ako talaga yung kahuli-hulihang nagsabi na let's give Amy Marcos a chance. Oh, di ba? Kasi may punto na nagsalita si Amy Marcos, ito'y matapos magbitiw bilang DepEd Secretary si VP Sara, na magsasalita na raw si Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid, no? At ang inaasahan namin, no, dun sa GC na yan, ay sasabihin niya yung katotohanan tungkol sa pagiging bangag ng kanyang kapatid. At nagkaroon nga ng mga balita na una, gagawin niya interview sa Channel 7, sino ba yun? Yung Morales na newscaster, tapos na-postpone daw, tapos nag-iba ng channel, pero hindi nangyari. So, yung matapos talaga magbitiw si VP Sara as DepEd Secretary, ang inaasahan namin doon sa GC na yon, magsasalita siya tungkol doon sa tunay na pag-iisip ng kanyang kapatid. Pero hindi nangyari yon, no? At hindi na namin alam kung ano nangyari dahil una, napopostpone lang, sabi tsumetsyempo lang, hanggang hindi na nangyari. Ang unang niyang pagsasalita ay ito ng advertisement para sa eleksyon na ang tunay na nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos kundi ang Araneta at ang Romualdez. Sa amin naman, sino may kasalanan yun? Ang hinalalang taong bayan ay Marcos. Kung pinapabayaan niya magpatakbo ng bayan ay Araneta at saka ang Romualdez, sino may kasalanan? Diba? Ang pula ay pupunta pa rin kay Junior dahil siya ang presidente, at bakit niya hinahayaan yung mga walang mandato para mamuno? The buck stops with him. Pero siyempre, tense. Maski nung unang pagkikita namin na hindi pa kasama si Maharlika doon sa lunch, pero ako naman po, diretso naman ako magsalita. Sabi ko nga sa kanya, ako yung pinakahuli na bumitiw sa suporta sa iyo sa ating GC, hanggang tuluyan nga nagbutuhan at tanggalin na si Amy Marcos doon sa GC na yon. Pero ako, to the very end, I was trying to give her the benefit of the doubt. At ang sabi ko sa kanya, talaga namang ako, nawalan na rin talaga ng pag-asa sa kanya dahil nakita ko siya doon sa Alyansa Grand Rally sa Lawag na pilit pa niya kinaladkad si Junior para itaas ang kanyang mga kamay. Ang explanation naman niya kasi that's local politics, sa Ilocos yun. So kinakailangan kong gawin yun para sa mga Ilocano, kinakailangan kong gawin yun dahil ang anak ko ay governor ng Ilocos Norte. No? Pero siyempre, ang katotohanan niyan, talagang nung nagsimula ang kampanya, nagdesisyon na ang Amy Marcos, nasasama talaga siya sa administrasyon. At nagbago lang ang isipan niya matapos makidnap si Tatay Digong. Unang-una dahil siguro talagang iniisip niya na mali yung prosesong nangyari, yung pangingidnap, o di naman kaya bilang isang politiko, nabasa niya yung pulso ng bayan na nagalit ang taong bayan dahil sa ginawan administrasyon na pagkidnap at kumampi na siya sa oposisyon. So whatever the reason is, ang katotohanan niya, nung ako'y nag-give up sa kanya nung panahon ng simula ng eleksyon, matapos yung proclamation rally ng Alyansa, ay talagang sumapi na siya sa Alyansa. Kaya lang, nangyari nung March 12 at either nakita niya bilang nabasa niya ng tama ang sentimiento ng taong bayan, na ayaw ng taong bayan nangyari, or talaga namang na-offend siya nung sa nangyari kay Tatay Digong. Whatever the reason is, doon siya nagbago. At maraming nag-iisip nga na baka too late the hero na yan. Pero kung hindi talaga siya inendorso ni VP Sara, sa tingin ko hindi na siya makakapasok. So talagang she owes Inday Sara big time. Dahil alam natin na endorso ni VP Sara ang siyang dahilan kung bakit marami pa ring DDS, gaya ko, na nagbigay tiwala kay VP Sara, na maski hindi naniniwala kay Amy Marcos, ay susunod kay VP Sara. Yes. So sa tingin ko naman, tatanaw ng utang na loob naman. Yun yung suportang 100%. Even if you don't like Senator Amy, it is because VP Inday Sara endorsed Senator Amy. You will still supported Amy Marcos. Ganun yung ginawa ng iba. And again,
may mga iba talaga na ayaw kay Senator Amy. Okay lang naman, walang problema doon, 'di ba? At nanalo naman si Senator Amy, 'di ba? Sila naman talaga kasi tunay na nakakaintindi, you know. We don't know the reason why BP Inday Sara endorsed Senator Amy Marcos in the first place eh. We know the fact na magkaibigan sila but we don't really know the reason why, 'di ba? Kasi sila naman talaga nakakaalam mo kasi sila naman talaga magkakaibigan. Lagi ko sinasabi yan, tayo outside sa circle nila. Sila, they are within the circle. Yan, sila. At minsan, gusto natin makapasok sa circle nila para maintindihan natin. Nga lang, parang hindi tayo makakuha ng chance. Ito naman we still have 2028 a long way to run. Gagamitin ko itong pagkakataon na to na makalapit sa bawat isa sa kanila, especially to Atty. Rodriguez. Sana sa 2028, kung tatakbo siya, sana makapag-vlog din ako sa kanya talaga. Yung talagang kasama ko siya. Kasama ko siya sa kung saan siya mag-campaign. Kasi 2028, malamang sasabay na kay VP Inday Sara yan or kay Senator Amy, o kay Marcoleta. Ay, hindi na pala si Marcoleta kasi 12 years, 6 years si Marcoleta, hindi niya hindi na siya magka-campaign. So sana makakasama din tayo, makapasok tayo. Hindi man makapasok, makalapit man lang doon sa circle nila. Siyempre, hindi naman tayo makakapasok dahil matataas na uri yan ng mga politician. Siguro, ang gusto ko lang, ang pangarap ko lang, makapag-vlog na talagang kasama ko sila, makapagpa-picture, makasuporta sa kanila doon sa mga campaign na election nila sa 2028. Gagawin natin yan. Gamitin natin itong 2025, 26, 27. I still have 3 years para magpakilala sa kanila. Gawin natin yan mga kayon para sa 2028, maganda-ganda ang laban natin. Si Marcos kay VP Sara. Anyway, ang mga napag-usapan doon, syempre, politika, no? Anong mangyari sa impeachment? At syempre, naulit yung sinabi ni VP Sara na she wants a bloodbath. Pero Yun. tsaka na po natin pag-uusapan yan dahil may mga bagay-bagay na hindi po pwedeng isa publiko na naging topic ng usapan. Anyway, the following day was the grand rally, no? Na para sa selebrasyon ng birthday ni VP Sara, no? At pangalawang pagkikita na namin ni Amy Marcos yan, so hindi na siya tense. Pero pangunang pagkikita ni VP Sara, ni Amy Marcos at ni Maharlika. Yan. So nasa loob kami ng backstage na isang tent at pumasok nga doon si Maharlika at sila yung nagbatian. At ang talagang unang tanong naman ni Amy Marcos kay Maharlika ay, bakit ka ba galit-galit sa akin, Maharlika? Sabi niya, ang sagot naman ni Maharlika, hindi sa ako galit sa'yo, no? Pero talagang ako, galit ako dun sa bangag mong kapatid at sa iyong sister-in-law na Lisa Tanas. So, wala namang plastikan pong nangyari. Yun. Pero people were cordial. They were civilized. Kasi syempre, nagtitipon-tipon kami para sa birthday ni Inday Sara at wala naman po pwedeng manira dun sa birthday na yon dahil pare-pareho naming mahal si VP Sara. So, kumbaga, cool na cool ang lahat sa isa't isa. At walang plastikan, diretsahang usapan, tinatanggap naman ni VP ni Amy Marcos yung mga sinasabi ni Maharlika at yung mga sinabi ko, no, na sa totoo lang, matter of fact, okay? Wala namang sigawan, walang snipan, matter of fact lang, poker face lang, no. At si Amy Marcos naman, hindi naman siya nagdadahilan na. Ang sinasabi lang niya is si VP Sara nga, pag ako'y ini-endorso sa kampanya, i-endorso muna niya ako, tapos sasabihin niya, umalis ka na kasi babanatan na niya yung Marcos. No? Yun yung respeto. So talagang ganun na nangyari. No? Talagang meron talagang pagkakaibigan Respeto. na matindi itong si VP Sara at si Yun, Amy Marcos dahilan para siya na-endorso. And at the same time, hindi naman naging dahilan yung pagkakaibigan nila para banat-banatan ni Inday Sara si Marcos Jr. Now, meron ding mga behind the scenes na nangyari nung ako'y nagtatalumpati. Yan. Meron kasi dong isang volunteer na kakilala ko naman at akala ko close ako sa kanya. Pero talagang sandaling-sandali, sa simula pa lang ako dahil nagsimula ako doon sa bangag-bangag, no? Ngiwi at butod-butod, ay pumupunta siya sa harap ng entablado at nagsasign ng X na parang pinapatigil ako. No? So anyway, hindi ko siya pinapansin dahil alam ko naman na napakaikli pa lang ng panahon na ginugol ko sa pananalita. So imposible naman na senyas niya na napakatagal na ako nagsasalita. It turns out talagang pinapatigil nila ako dahil meron daw nagsabi na hindi daw dapat ako magbangag-bangag dahil birthday celebration ni Inday Sara. Well, nung ako nagsasalita, hindi ko naisip yun kasi hindi ko naman talaga inisip na walang babanat sa mga Marcoses
sa pagkakataon na yon, birthday or not ni Inday Sara. And true enough, si Robin, si Vice Mayor Baste at saka si Inday Sara mismo ay bumana Marcos Jr. No? Ang talagang mensahe ni Inday Sara kay Marcos Jr. is we do not deserve the government that is being run by Mr. Marcos. No? So di ba banat din naman yon. Yes. So hindi ko alam talaga kung meron lang talagang sa kampo ng mga Marcos na gumamit ng tao na nagpapigil sa akin magsalita or talaga lang sabi nila, staff daw mismo ni VP Sara ang nagsabi na huwag magbangag-bangag doon sa okasyon ng kanyang birthday. Pero kung Sabotahe. hindi ako May naniniwala gustong doon, dahil kakilala naman magsabotahe. ako ni Inday Sara mismo. Kaya nga ako nandito sa Dahig, humihingin asylum dahil walang tigil ang aking pananalita. At maraming salamat nga pala kay VP Sara doon sa napakaganda niyang sinabi na naniniwala siya yung pagigipit sa akin ay dahil nga sa pagiging malakas na supporter kay Tatay Digong at sa kanya, no? At kaya hindi ako naniniwala na si VP Sara mismo isa-censor ako. Kasi naintindihan niya na talaga nagkaloko-loko na yung buhay ko, yung aking pamilya, na wala nang lahat sa akin, wala nang lahat importansya sa akin dahil nga ayaw kong bumitiw sa aking suporta sa kanyang ama at sa kanya. So bakit naman si Inday Sara pa magpapasensor sa akin? Yes. So sa akin may mas malawakan, mas malalim pang kwento dyan. Siyempre may mga ibang teorya dyan na baka mayroong secret supporter talaga mga Marcos doon sa organizers na talagang pinipigil ako dahil alam nila na napapalasing itong si Liz Satanas kapag ay napapanood na nagbabangbangag at saka lalo na yung butod-butod-butod. No? May gustong sumabatahe pa, ha? Ako naman, ba't ko naman ititigil yan? Kinasuhan na nila ako na walang saysay na non-bailable, sinira na nila ang pamilya ko, sinira na nila ang buhay ko, at least mamatay sila sa galit sa akin, sa inis. Dahil hindi ako titigil sa bangag-bangag, ngiwi-ngiwi at butod-butod. Agree or disagree? Di ba dapat naman? Aba, hindi naman po pwede Yes. no, na talagang I take it sitting down. No? Dapat sila din naman ay Hindi maglalaylo. mabuisit kahit papano. At least kahit papano nakakagante ko by making sure na nabubuisit sila. No? Pero hindi naman nagtagumpay yung nagsasensor sa akin. Ang sinabi ko nga, ano ba yung ganyan ka ng ganyan? Ibig sabihin ba niya, magbuburles na ako? Of course, napaikli ko yung aking Speech. talumpati kasi ang nagawa ko lang, nagsayaw ako. Pero hindi naman ako nakapagsalita ng mahaba, pero hindi rin ako nagpasupil. Sa loob-loob ko nga, si Marcos Jr., kinasuhan na ako na non-bailable. Hindi na pa niya ako napapatahimik. Sino pa dito sa Hague ang magpapatahimik sa akin? Yes. Aber? At kasama ko pa ang Maharlika. Pwede ba nila kaming supilin na magkasama? Hindi ata po pwede yon. Kung si Marcos hindi nagtagumpay, sino sila dito para magtagumpay na patahimikin kami? So hindi po tayo nagpasupil, nagbangag-bangag pa rin, ngiwi-ngibi pa rin, at gagawin pa rin natin yan habang narariyan ang bangag na administrasyon. Although, naisip ko rin na siguro baka staff ni Amy yung nagpapapigil. Pero wala naman po akong basihan for saying that. Kasi syempre, nasasaktan siya kapag tinatawag na pangagbagag yung kapatid niya. Pero sa totoo naman, sinasabi ko naman sa inyo, nung aming meeting ni Amy Marcos, wala naman po plastikan at talagang diretsahan naman kami. Yun ang Na maganda. tinatawag namin bangag kasi yung kapatid mo. No? At ang sinasabi naman niya, ayan, tinanong ko siya talaga bakit ba kasi ayaw pang sabihin na bangag ang kapatid mo? Kapatid mo yan. Nagsimula yung kanyang bisyo na yan, nasa kolehiyo pa siya, bata pa siya, so kakilala mo siya. Ang sabi niya, ito po quote ko, Yeah. because I have not seen any evidence. So para kay Manang Amy, dapat nakita niyang sumisinghot ang kanyang kapatid para Oo nga maniwala naman. siya na bangag. Pero ang sinasabi niya, meanwhile, habang di pa niya nakikita ang ebidensya at yan nga yung pagsisinghot, ayaw niyang maniwala na bangag yung kapatid niya. Pero sa akin naman, there is such a thing as general reputation. No? At siguro naman na napakaliit ang mundong linilibutan nila, ginagalawan nila. Ilan lang naman ang mamayaman na makapangyarihan sa Pilipinas. Sila rin yan. Kahit pa paano, alam niya kung ano yung usap-usapan na bisyo ng kanyang kapatid. Reaction ko lang dun. I don't think kasi na Senator Amy will do that. Yung aaminin niyang bangag ang kanyang kapatid publicly. 'Di ba? Parang kasing ano yan kayo na nga nagsabi blood is thicker than water. Kumbaga parang kahit ikaw mismo papayag ka ba na aminin mo na yung kapatid mo bangag publicly, kunyari sa barangay nyo, 'di ba? Meron nga may white lies na tinatawag 'di ba? Kung ano yung baho ng pamilya, it will stay inside the house.
'di ba? Inside the house. Kumbaga, hindi mo sasabihin sa mga kapitbahay mo na, "Oh, tangina, bangag yung kapatid ko. Oh, ayan, no? Bangag yung kapatid ko." Hindi mo siya ipapahiya na gano'n sa mga barangay, kay chairman. Che, bangag yung kapatid ko eh, naa-addict na eh, 'di ba? Lalo na sa national, 'di ba? Ay kaya nga hindi ko siguro sa akin hindi gagawin ni Aimee 'yon. Na aaminin niya na bangag yung kapatid niya. Kahit siguro makita niya makita niya yung ebidensya harap-harapan. Hindi niya sasabihin. That's ano eh. Siyempre kapatid pa rin niya 'yon, kapatid. And I'm sure ganun din yung gagawin ng karamihan. Kapatid mo man, tatay mo man, nanay mo man, nakita mo nag-drugs o alam mo na nagda-drugs pero hindi mo nakita, may gano'n, 'di ba? I don't think aaminin mo, "O mga kapitbahay ko, bangag yung kapatid ko na ano, kita mo yung itsura, oh, adik na." Hindi mo gagawin 'yon. Mapa-barangay man, mapa-public man, kay chairman man sa barangay niya, kakapitbahay niyo man, on national TV, you will not do that. That's one thing for sure. Siguro may gagawin ka na iba na para mapatigil mo siya, 'di ba? Gaya nung ginawa ni Aimee na inimbestigahan niya yung Committee on Foreign Relations kahit alam niya na yung kapatid pa rin niya ang maiipit. Siguro gano'n na lang yung ginawa niya rather than aaminin mo on national TV na bangag yung kapatid. Na parang napaka-imposible nun. Sa totoo. Tatanungin ko kayo kasi I'm sure meron magko-comment diyan eh. Hindi, kailangan sabihin niya na bangag yung kapatid niya kung talagang sinusuportahan niya si VP Inday Sara. Kahit kayo mismo, halimbawa may kapatid kayong adik, lulong, bangag, tatay nyo, nanay nyo, kapatid nyo, bunso, panganay nyong kapatid, lahat, kamag-anak, na bangag, aaminin nyo ba publicly on national TV? Na, "Oy, eto, bangag yung kapatid ko, ano na to, dependent na to sa drugs, ang tinitira na ito, cocaine, shabu, araw-araw, mga ganyan. Ito mo itsura, ang payat na." Kasi parang baho ng kapatid mo, still baho pa rin ang buong pamilya mo eh, 'di ba? Kaya nga siguro hindi niya gagawin 'yon, sa akin lang pero may gagawin siyang iba na magdidiin pa rin sa kapatid niya, 'di ba? White lies eh, 'di ba? Kayo man yung nasa sitwasyon ni Senator Aimee. Kasi tayo hindi natin maiintindihan. Kasi wala naman tayo. I mean, hindi mo maiintindihan hangga't hindi mo sinusuot yung sapatos ng iba. Lakbayin yung nilakbay niya. At ipilit intindihin yung mga bagay na inintindi niya. 'Di ba? Kaya yung request kasi nila na aminin, I don't think mangyayari yan eh. 'Di ba? Hindi mangyayari yan. Na aaminin niya na na gano'n yung kapatid. Hindi. Siguro gagawa siya ng ibang way para mapaniwala niya na yung suporta ni Senator Aimee andi dito kay VP Inday Sara rather than admitting na bangag yung kapatid niya on national TV, 'di ba? It won't happen. Okay? Yun ang natin. Yun ang ating issue ng bayan, ating pag-usapan for today. I'm sure we have all differences in terms of politics, in terms of what we believe in politics. Pero at the end of the day, sports lang. Respetuhan lang. Comment section, pwede naman kayo mag-comment dyan. Wala namang problema. Hina-heart ko pa nga yan pagka may pagkakataon. Pagka may sobrang oras, hina-heart pa natin yan. For as long na, alam mo yun, na walang below the belt na mga comments. And it's okay. Issue ng bayan natin pag-usapan, Joe Malone.